1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ang Monday ninyo. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi sa Mama Sam Vlogs. Kaya naman, ngayong araw na to, mag-shout out tayo sa mga ilan nating kaibigan na laging nakatutok at nakasuporta talaga. Hindi lang dito sa Mama Sam Vlog, sa lahat ng channel ko. And then, eto nga, nandirito si Ringding60. Maraming salamat sa suporta. And then, of course, si Ninya B na talaga naman nakatutok lagi dito. Andyan din si Yaya Muhammad na ito naman talaga, noon pa man talaga ay support na sa channel ko. And then, of course, si Val Marsan, John Alvin Moya, Edward Kardashian from Canada. Hello. Andiyan din syempre si Jake Ong. Thank you so much. Si Marlon Garrido, thank you. At ito si Ryan Ventura na talaga naman sa lahat ng channel ko, talagang nakatutok siya ng bonggang-bongga. At saka syempre kay Joseph Abes. Ayan. Thank you so much. Si Arlon Ian Losheta. Thank you for watching me. And then, of course, si Ed He na talaga naman ay nako, nag-aabang everyday. At syempre, sa nagmamagandang si Christine Ann Perez. So, yon. At syempre, sa mga bago nating subscribers, thank you so much for subscribe Mama Sam Vlog channel. Sana sa lahat ng channel ko din. At eto nga, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Jessica Lane, Miss Earth 2024, pinagkaguluhan sa Sunulog Festival. Ano ang chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan, hindi namang imposible talagang mangyari yun dahil nakakita nga sila ng Diyosa at magandang dilag, di ba? Pero syempre, ang nakakatuwa dito, yung naipakita ng mga taga Cebu kay Jessica Lane, yung hospitality, yung kanilang embracement sa pagsalubong o pag-welcome nila sa ating Miss Earth 2024. At hindi lang yan, for sure, na-enjoy ito ni Jessica at syempre, nakita niya kung anong hospitality na meron ang mga Pinoy at kung ano ang kultura natin na talaga namang maipagmamalaki natin na masaya, di ba? Ito nga piyesta. And then, of course, for sure, memorable yan para kay Jessica Lane. Kaya sa mga taga Cebu at sa mga nagdiriwang ngayon ng Sinulog Festival, ay nako, congratulations sa inyo lahat at mabuhay ang mga Cebuana at Cebuano. Diba? So yon, matagumpay naman nilang nairaos yan. At today ngayon last day, diba, ng Sinulog Festival. At yan, natutuwa ako kasi syempre wala naman tayo nabalitaan na mga abirya or mga something na naging problema sa kanilang festival. So sana sa susunod na taon ay madalaw pa siya ng maraming nating mga kababayan at mga beauty queens mula sa iba't ibang international pageant. Diba? So congratulations sa Sinulog Festival at congratulations din kay Jessica Lane. So yan. At para naman sa sumunod natin chika, my gosh, eto nga pinag-uusapan. After na ma-El Tocuyo sa Miss International, Angelica Lopez, tingin ko daw ba, kaya pa kaya neto lumaban sa iba pang national pageant? Oo naman, bakit naman hindi? Sobrang ganda ni Angelica Lopez. Marami nga nagsasabi na kung mukhang papasok to or lalaban to dito sa Miss Grand. At talaga namang excited ako for her kasi feeling ko yung kanyang
extravaganza beauty ay talaga namang swak na swak para sa Miss Grand. But guys, ako nakita ko din na pwede din siya lumaban ng Miss Earth. Why not? Matalino, sexy, magaling pagdating sa performance. So I think Miss Earth magiging madali rin para kay Angelica Lopez. Why not, no? Kung itatry niya. So, tingnan natin kung si Jessica Lopez nga ba ay muling magbabalik after niya nga na maligwak dito sa Miss International. Alam niyo, sa totoo lang, nalulungkot ako pag napag-uusapan yung Miss International na yan. Kasi, parang feeling ko, sobrang haba ng kanyang preparasyon, mahigit 1 taon nang hinintay niya, tapos nauwi lang sa wala. So, parang, my God, talaga nadudurog yung puso ko pagdating sa ganyan. Kaya nga sana yung Binibining Pilipinas, wag na kayong magpa-pageant na, alam mo yun, hihintayin ng kandidata na umaabot ng ilang taon bago naman muna sila makalaban. Diyos ko, pwede naman kayo mag-skip na 1 taon muna. Ayan no, meron tayong kandidata, hihintayin na naman niya more than 1 year. Tapos ano ba ang mangyayari? Di ba? Diyos ko. So yun, so good luck kay Angelica Lopez kung may plano pa siyang sumali sa iba pang pageant. So abangan natin. At syempre, yung suporta naman ng mga Pilipino ay lagi naman nandiyan. At para naman sa sumunod natin, chika, si Althea Ambrosio, Mama Sam, tingin mo saan pageant pwedeng sumali? Alam mo, maganda din to si Althea. Gandang-ganda ako sa mukha niya. Pero I think, kung magbabalik siya, pwedeng Binibining Pilipinas. To be honest mas gusto ko siyang makita sa Binibining Pilipinas na rumampa kasi yung beauty niya very Miss International, di ba? So ako para sa akin, yes, may ibubuga to sa Miss International kasi yung ganda naman niya talaga namang charismatic. Pero hindi ko siya nakikita kasi sa iba pang pageant katulad ng Miss Universe or kung ipapadala pa siya sa Miss Grand, walang ganun eh. Kasi yung caliber ng kanyang performance, hindi ganun kapato. I think pwede siya sa Miss International. Binibining Pilipinas, try niya. Matutuwa dyan si Christine Ann Perez. Diba? So yun, why not? From supranational to Miss International. O, diba? So, tignan natin kung may plano pang sumali itong si Althea Ambrosio. Isa yan sa mga paborito kong naging kandidata last year. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Mga magiging judges dito sa Miss Universe Tacloban. Oo, nako, mga bigatin, no? Siyempre, andyan dyan si Roberta Tamundong, andyan dyan si Gabriel Basiano, tapos nandiyan din si Atisa Manalo Panalo. Di ba? So, yon. So, for sure, pag nagkita-kita sila, parang piling ko mapag-uusapan nila kung sasali pa ba sila sa iba pang pageant. To be honest, ako kung magbabalik siguro tong mga to, siguro si Roberta Tamundong, yes, pwede niya i-try yung Miss Universe Philippines. One more time, di ba? After niyang mag-Miss Grand. Pag prepared na siya at lalaban siya ng Miss Universe Philippines, pwede niyang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines or pwede niyang makuha ang Miss Supranational. So why not? Try niya lang, di ba? At ganun din tong si Atisa Manalo. Alam niyo, sa totoo lang si Atisa Manalo, sana pinili na lang niya, no, Miss Supranational, no? Kasi tingnan mo, malapit na rin naman ng lumaban. So yun. So ako para sa akin, I think kung Supranational si Atisa, mas kaya niya makipagpukpukan talaga sa mga kandidata. Yung performance, yung beauty, I think swak na swak for Miss Supranational. Baka siya pa ang nakapag-uwi ng ikalawang corona ng Miss Supranational. Diba? So, yun. So, actually, pwede pa yung edad niya for Supranational. I hope na sana next time, kung hindi niya makuha ang universe, go to the Supranational. Diba? So, yun. And then, kung magbabalik siya, alamin natin yan. And then, eto nga, si Gabriel Basiano, si Gabi Basiano. To be honest, ako si Gabi, maganda din to eh. Pwede din to mag-compete pa ng one more time. After niya may padala sa Miss Intercontinental, I think kaya niya ang Miss Grand, kaya niya ang ibang pageant katulad ng Miss Asia Pacific, yung mga Miss Aura, ayan, Miss Charm, di ba? Pero syempre depende yan kay
Gabi Basiano kung ano ang kalibre na ipapakita niya kung sakaling magbabalik siya. Kasi yung ganda nandoon yung kalibre na lang yung hintayin mo. And yun yung abangan natin. Kung ito nga ba, silang tatlo ay makikita pa natin in the future sa Miss Universe Philippines. Do you wish all the best para sa kanila? Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka, sabing ganon. Pia Wurtzbach, kasabayan ni Maria Teresa Marquez sa Miss Universe noong 2015. So ngayon, after 10 years, Mama Sam, nakikita mo ba na si Winwin ang puputungan ng corona ng Miss Universe Philippines? Ay nako, isa yan sa mga mainit na pinag-uusapan. Syempre maraming excited kasi syempre alam naman natin si Winwin na isa din tong talagang kabugera. At si Winwin ay isa sa mga title holder na mula sa international pageant na magta-try mag-compete dito sa Miss Universe Philippines. Dati naririnig lang natin si Kathleen Payton. Pero hindi sasali si Kathleen Payton Ayan, si Maureen, saka si Winwin Marquez. So, kung sasali sila, make history kasi na, alam mo yun, kauna-unahang mga girls o mga kandidata na may title na sa international pageant from the Philippines. Siyempre, risky. Ando doon na syempre gusto natin siyang sumali, gusto natin, why not, di ba? Try niya, bakit naman hindi? Pero nandoon na sa mga naririnig natin ng mga naglalaban-laban ngayon dito at sa mga baguhan na dumarating, talagang wish all the best para kay Winwin Marquez. Hindi ko naman sinasabing hindi siya mananalo ha. Ando doon talaga na matinding laban, dadaas sa butas ng karayom. Pero yung iba sinasabi nila, nako si Pia nga, baka siya na yung susunod. Akala lang natin yun. Charot. So, yun. So, maaaring yes, maaaring no, but tignan natin at abangan natin ang susunod na mangyayari kay Winwin Marquez. I hope so, na sana siya. Why not? Di ba? So, yun. So, challenge to kay Winwin and then abangan natin kung ano ang magiging laban niya sa Miss Universe Philippines. Pero kung ito nga si Winwin ay kaabang-abang sa Miss Universe Philippines, ito nga mukhang susugal niya uli. At itataya niya ang kanyang pagiging Miss Universe Philippines sa Miss Grand Philippines, si Michelle Marquez D. O, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pero, I love it. So, I'm so excited kung siya man. Kasi syempre, Michelle D to. Iba ang kalibre nito. Sa totoo lang, si Michelle D kasi iba yung ino-offer. Sabi ko nga kung ang nanay niya ay naging Miss International, malay mo, si Michelle D maging Miss Grand International. O, diba? Maloka ka, Melanie Marquez. Pero ako, para sa akin, why not? Subukan lang niya. And then, let's see kung ano ang mangyayari. Kung kaya niyang mauwi ang Miss Grand. Pag nagkataon siya ang kauna-unahan na makokoronahan ng Golden Crown. And she make the history. O, di ba? So, yun. So, good luck. Tignan natin kung ang Winwin Marquez nga ba at Michelle D nga ba ang maipapadala natin sa international pageant. Gusto niyo yan? For sure, yes. So, yun. Ako talaga gusto ko. Charot! But tignan natin kung ano ang mangyayari. Pero etong sa susunod natin, chika, ay maloloka kayo ng bonggang-bongga. Dahil, sabing ganon, ito daw ang mga bagong Big Four. Di ba? Miss Universe, Miss World, Miss International, at Cosmo. Naloka ako doon. Anyway, may mga usap-usapan nga na ito nga daw si Cosmo ay gusto nga mapasali sa malalaking pageant na pag-uusapan or Big Four. So, kung sila, aalisin niya yung Miss Earth at siya ang papalit. Ano ba? Kung sino man yung gumagawa nito, mangarap ka. Imagine ninyo, wala pang isang taon or isang taon pa lang yung pageant mo, gusto mo Big Four ka kagad. Malaki yung stage mo, pero hindi ganun kabongga yung pageant. Charot. So, I love Miss Cosmo. Charot. I love na nakakaloka ang kanyang kumpiyansa. Charot. Ako para sa akin, take a time. Siguro yung mga ganyan. Kung naniniwala siya na ang pageant nga ay credible at talagang masasabi niya na
No, isa ako sa mga malalaking pageant. Pwede ka namang manahimik na lang tapos ipakita mo na lang sa tao na isa ka talaga sa mga malaking pageant. Huwag mo nang i-enter yung sarili mo sa mga ganitong mga bagay kasi nakakainis pakinggan. Lalo na kung wala pa naman kayong napapatunayan talaga ng todo-todo. Syempre, wish all the best. Ano ba naman yung lahat ng pageant ay masali dyan, di ba? Pero bakit tatanggalin ang Miss Earth dahil ipapalit ang Miss Cosmo? Nakakaloka yan. So, ako para sa akin, I think siguro pwede siyang madagdag, pero not to the point na parang papalitan ang Miss Earth at siya ang papalit. Eh, Diyos ko, kung papalitan nyo na lang din naman yung Miss Earth, di palitan na lang ninyo ng Miss Grand. Eh, yung Miss Grand, kahit naman nakakainis minsan, pero imaginein mo, yung suporta naman ng tao talagang nandoon, di ba? So, ako para sa akin, kung si Miss Grand hindi nyo papansinin at papansinin si Miss Cosmo, ewan ko na lang kung paano nyo in-evaluate yan. Basta nandoon ako na pwede naman lahat sila pagsama-samahin. Pwede naman tawagin na Big 8, pwede naman tawagin Big 7, mga ganon. At saka kung si Cosmo, gusto niyang malagay dyan sa Big 4, Diyos ko, ilagay niyo na muna si Miss Intercontinental. Kasi si Miss Intercontinental, matagal na rin na pageant to. At in fairness sa pageant na yon, talaga yung kalidad ng pageant nila, talagang makikita mo na legit naman. Di ba? Maayos ang pagkuha nila ng top 20. Maayos yung pagkuha nila ng mga Continental Queen. And then maganda, maayos. Di ba? So, at ang tagal na rin ng pageant na to, inabot na ng 4 na dekada, di ba? So halos maglilimang dekada na nga, 50 years, kasabayan na ng Miss International. Eh di kung nakikita nyo na pwede si Miss Cosmo, eh di ilagay nyo muna si Miss Intercontinental o kaya si Miss Grand na umabot na rin naman ng 12 years. So yun, ano to? Palakasan? Charot! So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. So, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.